Okay, so now, ang i-discuss naman natin ay ang double consonants. Yan. Ayan. Okay. So, ang double consonants sa Korean alphabets ay binubuo lamang po ng 5 characters. We have the Sangkyok. Ayan. Sangtiget. Piyep. Siyot. At Chiyet. Okay, so etong 5. Yan. So, kung napansin nyo, dinalawa lang talaga yung mga character na meron sila. Okay, so, bakit po kaya dinalawa? Ang reason dahil dinalawa sila is to make a tense sound o madiin na tunog. Okay, so, this kiyok here, o sang kiyok here na nandito, so magiging tunog niyan is double K. Ito naman, double T, double P, double S, and double J. Ayan. So, para mas madali niyong maintindihan, babalik natin sa basic na word na ka. We have ka. Ayan. Ka. And then, the aspirated form of ka is ka. Ka. Yan. Ka. Meron na siyang hangin. Ka. 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 Okay. So, kapag naman naka-double consonant siya, kagaya nitong nasa huli, magiging tunog na niya is ka. Ka. Okay. Ka. 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 Yun. So, madiin na siya, binikas dito kasi naka-double consonant na ang ating kiyok, which is yung sang kiyok. So, ang tunog na ngayon yan is ka. Ka. Eto. Ayan. So, yun yung purpose ng double consonants. Ganon din kay tiget. So, meron tayong ta. Ayan. Bagsak lang. Ta. And then, aspirated form ni ta ay ta. 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 Then, ang kanyang double consonant o tense sound magiging ta. 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 Yan. Yan. Ito na yung kanyang double consonant sound. Kay Piyop naman, si Piyop ay may bagsak lang na tunog na pa. Pa. At aspirated form o yung may hangin na pa. 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 Kapag naka double consonant naman, okay, so magiging pa. 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 Yan. Pa. Ito yung magiging tunog niya. Ayan. Kay Sangshiyot naman, meron tayong word na sa. 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 And then, ang aspirated na form niya, actually wala siyang aspiration form, si sa. Pero, si Sangshiyot ay pwede maging she. She, siya, syo, shu, at syo kapag yung vowel na i, ya, yo, yu, at yu na yung sinundan niya. Doon sa ating nakaraang discussion. Okay? Kapag naman naka-double consonant, ang magiging tunog niyan is sa. Sa. Ayun. Sa. Ayan. Ito na yung magiging tunog nila. And then last, we have double chiyot. Itong nasa huli. Kapag kabagsak lang, magiging soft CH sa unahan, cha. Cha. Aspirated, magiging cha. 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 Okay. Pag naman naka-double consonant, ayan, magiging ja. 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 Double consonant yung tunog. So, yan. So, etong 5 ang ating double consonant sounds. Okay? So, sa 5 pong yan, si Sangkyok at si
sangshiyot. Okay? So, itong dalawa. Pwede po nyo makita ang character na to sa patsim. Okay? So, pwede po silang mapunta sa patsim. Example, pwedeng merong word na eto. Yan. Pak. 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 Kung napansin nyo, binasa ko tong nasa baba as normal K na lang. Ibig sabihin, si Sangkyok, kapag po nasa patsim, magiging normal K na lang yung basa sa kanya. Hindi madiin na tunog. Kagaya ng mga ito. Okay, so magiging pak. Pak. Okay? Another one, we have kak. Ayan, nasa patsim ulit. Tama? So, ito is magiging K sound na lang din. Kak, kak. Ayan, yun si Sangkyok. Si Sangshiyot naman, so may makikita kayong word na kagaya neto. Ayan, at. So, at. Ang basa dito is at. Napansin nyo, double S po yung tunog neto, pero binasa ko siya as letter T. Dahil si Sangshiyot, okay? Double consonant Sangshiyot, pag nasa patsim, ang tunog niya is T. Okay, so at. Okay, another one, meron tayong word na it. It. Okay, it. Yan. Letter T lang din yung basa dito sa Sangshiyot. Okay? Iyong parehas, wala pong tunog yan pag nasa unahan. And then, vowel E dito, kaya it. Ito, vowel A, kaya at yung basa ko. Okay? So, ang naging basa ko dito ay at. Ito naman, ang naging basa ko ay it. Okay? Ayan. Ito, pak. And then ito, kak. Kak. Ayan. Si Sangtigot po, Sangpiyop at Sangjiyot. So, hindi sila napupunta sa patsim. So, yan tatlong yan, hindi. Pero pwede po silang lahat mapunta sa unahan. Or, second syllable, third syllable. Okay, example, etong si Sangtigot. Lagay natin sa unahan ng word. We have also this word. Ayan. Tang. Tang. Ang basa, tang. Ayan. NG sound kasi si iyong ay nasa ilalim. Kaya NG sound yung tunog niya. Double T and A. So ang basa, tang. Tang means ground. Pwede. Or land. Yan, pwede rin soil. Basta siya yung lupa. Okay? Etong pak pala po is outside. Kak naman is pwedeng to lessen or to sharpen. Sa Tagalog, bawasan. Okay? Pwede rin itong gamitin sa kapag sa price value tinatawadan. Okay? Yan. Ito naman, si Piyop, Sang Piyop, no? Meron tayong word na pang. Pang. Okay? Matigas kasi double Piyop nasa unahan. Okay? Sang Piyop, double P. Then we have A. And then, NG sound ulit nasa ilalim. Si iyong, so, umbasa, pang. Pang. Okay? Pang is bread. Ayan. Ayan. So, yan po ang purpose ni double consonants. Okay? To make the sound more stronger at ito po yung may pinaka-weakest aspiration o yung hangin. Halos pinuputol po natin pag binibigkas natin. Kagaya nga neto. Ka, ta, pa, sa, ja. Ayun. So, yun lamang po para sa double consonants. Maraming po salamat.